over pala kami dito sa cafe. And antayin na lang namin yung order namin. Ako'y lumalapit. So yun guys, second church na pala namin. So yung una, tapos na kami doon. Mula noon, siya ay tinawag na siya sa pangalang Pedro at tinaguriang prinsipe ng mga apostoles at kauna-unahang Santo Papa ng Simbahang Katoliko. Ang kanyang sagisag Talk to me. Magbibisita iglesia pala nga kami. And so ngayon kakain muna kami. Stop over pala kami dito sa cafe. So ayan. And antayin na lang namin yung order namin. Ano nga pala? So, kanina pala, naliligo ko. Hindi ko alam kung ano yung oras. So, sabi pala nila, 10. Saktong 10. Pero pagkarinig ko kasi kahapon, 11. 11 kami aalis. And, so, minadali ko yung ligo ko kanina. And, yung nahiligaw ko nung nasa, parang nasa baba ng sapako, nagsasabon pa lang ako. And, hanggang sa nag-shampoo na ako, conditioner, nagmadaligan ka lang maligo. Pero kaya naman kahit nagmamadali. So mamaya, mag-visit kami sa mga church. Kain. So yun guys, second church na pala namin. So yung una, tapos na kami doon. Pang ilang station. Parang upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at siguro pangalawa pa lang. ang kanyang krus.
Patungo So sa ngayon lugar ay ng dahon ng third station. Golgotha sa wikang Hebreo. So, Pagdating doon, siya ay pinako sa krus, kasama ng dalawa pa. ay hindi po. Isa sa gawing kanan, So isa sa ayan, gawing nagkano kaliwa. kami kasi hindi Sumulat nakandila. si Pilato ng ganitong pangusa Mainit. at ipinalagay sa krus. Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa wikang Hebreo, Latin at Griego, at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito, sapagkat malapit sa lungsod ang dakong. Mula noon, siya ay tinawag na siya sa pangalang Pedro at tinaguriang prinsipe ng mga apostoles at kauna-unahang Santo Papa ng Simbahang Katoliko. Ang kanyang sagisag ay 2 susi, isang pilak na sumisimbolo sa lupa at isang ginto na sumisimbolo sa kaharian ng langit. San Pedro Apostol, ipanalangin mo kami. San Andres Apostol. Si San Andres Apostol ay kapatid ni San Pedro Apostol at isa sa mga disipulo ni San Juan Bautista. Matapos ang pagbabautismo kay Jesus sa Ilog Jordan, ay pinakilala ni San Andres si Jesus kay Simon Pedro ng wikay, nakita na namin ang Mesiyas. Sinabi sa kanila ni Jesus, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakayan ng mga tao. Si San Andres ay namatay na isang martir sa pamamagitan ng krus na hugis X, kung saan siya ay ginapos sa loob ng 3 araw hanggang sa mamatay, na ang huling wikay, tanggapin mo ako, O Kristo Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu nang may kapayapaan sa iyong kahariang walang hanggan. San Andres Apostol, ipanalangin mo kami. San Santiago el Mayor Apostol. Si San Santiago ay tinaguriang El Mayor o nakatatanda sapagkat mas nauna siyang tinawag bilang apostol kaysa kay Santiago na anak ni Alfeo. Siya ay anak ni Zebedeo at ni Santa Maria Salome at ang nakatatandang kapatid ni San Juan Apostol at Ebangelista. Tinagurian silang mga Bornagis o anak ng ulo. Siya ay isa sa mga 3 apostoles na pinakamalapit kay Jesus na kasama niya noong siya ay nagbagong anyo sa bundok Tabor at nang nanalangin siya sa halaman ng Getsemani. Si Santiago el Mayor ay ang una sa mga apostoles na namatay bilang martir. Sa utos ni Herodes, siya ay pinugutan ng ulo. San Santiago el Mayor Apostol, ipanalangin mo kami. San Juan Apostol at Ebangelista. Si San Juan Apostol at Ebangelista ay ang nakababatang kapatid ni San Santiago el Mayor at anak ni Zebedeo at ni Santa Maria Salome. Naroon siya sa transfigurasyon at pagpapahirap sa hardin ng Getsemani. Bilang natatangi apostol na tumayo sa paanan ng krus, sa kanya inihabilin ni Jesus ang pangangalaga sa kanyang ina na si Maria. Si San Juan ay ang pinakabata sa mga apostol at ang tanging namatay ng mapayapa sa katandaan. Siya ang sumulat ng ika-4 na ebanghelyo. Ang sagisag niya ay isang agila na halintulad sa kanyang ebanghelyo na ipinahayag ang kahangahangang misteryo ng Diyos. San Juan Apostol at Ebangelista, ipanalangin mo kami. San Felipe Apostol. Si San Felipe Apostol ay nasa Bethsaida sa Galilea noong tinawag siya ni Jesus upang sumunod sa kanya. Siya ang nagpakilala kay Jesus kay Nathaniel na tinatawag ring Bartolome. Sa huling hapunan, hiniling niya kay Jesus na ituro sa kanila ang daan
patungo sa Ama at sumagot sa kanya si Jesus. Matagal na panahon niyo na akong nakasama, ngunit hindi mo ako nakikilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Si San Felipe ay inilalarawan na may taglay na krus, sapagkat siya ay namatay sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. San Felipe Apostol, Ipanalangin mo kami. San Bartolome Apostol. Si San Bartolome ay kilala rin sa tawag na Nathaniel. Ayon sa Ebanghelyo, sinabi ni Felipe kay Nathaniel, nakita na namin yung isinulat ni Moises sa kautusan at gayon din ng mga propeta, si Jesus na taga Nazaret. Sumagot si Nathaniel, mangyayari ba kung lumitaw ang anumang magaling na bagay sa Nazaret? At tumugon si Felipe, tumarito ka at tingnan mo. Matapos ang pag-akyat ni Jesus sa langit, si San Bartolome Apostol ay nagtungo sa iba't ibang dako ng mundo, taglay ang Ebanghelyo ni San Mateo at ipinangaral ito. Siya ay namatay na isang martir sa pamamagitan ng paglapnos sa kanyang balat hanggang sa mamatay. San Bartolome Apostol, ipanalangin mo kami. Santo Tomas Apostol. Si Santo Tomas Apostol ay tinatawag din. So, pang last two na namin to. Pang last two. So, yung mamaya, isang simbahan na lang. So, ngayon ay pang 10th station na. So, nung kanina, ang ginawa kasi namin, kada simbahan at dalawang station, tig dalawang station. Ayun, kada simbahan. And so kanina nagmerienda lang kami. Habang yung iba dumadaan yung parang posisyon ng mga santo. So andito kami. Simbahan? Ayun o, pangalan niya. Okay, ito, andito kami sa Guadalupe Church. And so dito, ibang church na naman yung makikita natin. Ay, iba-iba palang church na makikita nyo. Saan sila? And ayun, kada church nagsisindi kami ng kandila. Kaya naghahanap pa na naman tayo. Nakain na yung booklet. Kay Ate Are. Doon. Ate Are. Ayun natin namin dalawa. Sa kami. Kada church, ayan, kada station. Dito kami nagdadasal sa harap ng santo. Kahit nakasarado yung church, nakasarado yung mga santo. Wala pala akong picture dyan sa yan, dito kami. Diyan sa harap ng simbahan. So, kakauwi lang pala namin kanina lang. And, nag-ano pa pala ako ng kotse.
Dahil sasamahan ko yung kapatid ko sa parking. And yung dalawa, umuwi na. Dahil sasamahan yung buntis. And kasi, na rin, alas 12 na. Ay, alas 12 na kanina. And, so, bumili pala kami dun sa may, dun sa pinunta, yung last, ay, hindi pala yung last. Ewan kung pang ilang church na pala yun. May binili kaming cheese, pinatay. Bumili kami ng cheese, white cheese. And, yun nga daw, yun yung parang pampalaman daw siya sa tinapay. Ano ba yung So, ito yung, dito yung Ito ba yun? So, andito yung, kusog. So, yun nga pala, nag-Jollibee pala kami kanina, nag-McDo pala kami kanina. So, pang namin, dinner, yung nag-dinner kami. Ito. So, ito hinalap ko pa talaga. So, ito yung yung dahon. Ito yung binili namin. So, ilan kami bumili nito? 2 lang. Isa sa amin, tas bumili yung isang kapatid ko. Para sa kanilang 2. And, ay, tingnan ko sa bukas. Tingnan ko, paano ko na lang, tatry ko siya pang breakfast. Sa breakfast ko bukas. So, nga pala yung nangyari kanina. Yung first, yung hindi pa kami nakakarating sa simbahan. Nung kumain kami, yung na kami sa hallway. Ayan, nagda-drive na yung kapatid ko. Panay ako suka. Hindi ba bakit ako nagsusuka? Ayun. So, ayun, every time na, hindi naman nangyari to sa, hindi naman to nangyari nung nito lang. So, matagal na talaga yun. Since nung andyan pa si daddy. Kaya kaya hindi ko maiwasan na suka ng suka. Tapos, ayun nga, so, nung, tawag dito, yung, dalawa kami na ate ko nagsisuka. And, ayun, so nga, baka nga, siguro, hindi lang ako matubig. Kasi, mahirap pag nagda-drive. Tapos, may inom ako. So, yun, medyo hirap. Kaya, kailangan, dapat naka-stop over. Tapos pag umiinom. Pero, depende naman. Kung gusto nyo rin na parang napasasabay uminom ng tubig. Ayun. So, anong pag-uwi, hindi naman. Ayun lang yung pagpapunta. Tapos, ang pa doon, yung suka na, yung naka sa plastic. Natapon, ayun sa plastic na nagsisuka ako. Tapos natapon siya sa kotse. Pero naman, nalinis ko din naman siya. Kaya, ewan ko kailan, baka sa sunod na pang namin. Sana hindi na ako ulit magganon. Kasi may times din na hindi, na kapag maalis kami, hindi ako nagsusuka. May times na ganun. So, nung ito lang na papunta kami, dun talaga ako nagsusuka. Tapos nung yun, yung pauwi, hindi na.
Parang nabalance na siya ng tiyan ko. Or baka nung ano lang, kasi alam ko minom ako ng tubig habang di pa nag-drive. Baka yun yung gusto ng tiyan ko. Kasi mahirap yung nagda-drive tapos uminom akong tubig. Parang tawag dito, yung hindi pa bumababa yung tubig sa tiyan ko. Kasi parang kung dito, parang natatakpan, natatakpan siya ng tiyan. Ewan ko kung ano. Unti lang naman yung kinain ko. Kaya hindi ako agad hindi nag-agad. Yun. Unti lang naman yung kinain ko. And, siguro yung tubig, andito lang, hindi pa umano sa tiyan ko. Parang siya dito sa ko. Parang biglang parang na-stuck siya dito. Sa lalamunan. Tapos hindi pa siya dumaan sa tiyan ko. Or basta depende sa pag-upo ko. Parang ganun. So guys, magbe-breakfast pala ako. And ito nga pala yung binili namin kahapon, yung white cheese, na, ito, nasa daunan siya. Ayan. So, ayan. Tapos ito yung, naglagay muna ako ng yung white cheese. Ayan. Yun nga lang, nagguyabano muna ako. Pero naglagay muna ako. Naglagay na ako siya kanina. Tapos itatry ko siya. Ano ay magiging lasa nito? Parang okay naman. Pero nung naamoy ko yung white cheese, parang ang baho niya. Ang baho niya, pero yung parang wala siyang lasa. Wala siyang lasa. Wala siyang lasa. Parang siya akala ko tuloy kanina, pagbukas ko, kala ko parang siya ng egg. Yung egg na buo-buo, kala ko ganun siya.